So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoys. So, ngayong araw, another update na naman tayo from the news board. About na naman ito muli kay Mayor Alice Goda, one of the most viral mayor in the Philippines right now. This video is from the news board. Meron ito pamagat na kakapasok lang. Grabe to. PBBM Duterte nalantad na. Gordon, agent ng China. Mayor Guo nahuli sa nangyari. Nahuli or nahuli? Nahuli. Yeah, nahuli. Kasi yung eagle eh. So, again, bago natin simulan, the news board, support nyo yan. Also, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang. Grabe to. PBBM Duterte nalantad na. Gordon, agent ng China. Mayor Guo nahuli sa nangyari. So, like, comment, share, subscribe, start. The news board. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Okay, Mayor what's Guo, that? kumpirmado na at tunay na agent ng China, nilantad na. Ano nga ba ang dahilan? Well, let's find out. Matapos mahuli ang kabulastugan ng mga maka-China, lalo na ang pagpapapasok sa mga illegal na pogo at pakikipagsabuatan, lalo na sa malawakang korupsyon at Nako. pagsuporta sa pangaagaw ng sariling atin, abay heto at tinukoy na kung sino ang tunay na agent ng China. Pinakita talaga si Senator Robin at Senator Bato eh. Well, si Senator Robin, ewan ko kung pro-China ba talaga siya, no? Pero yun kasi yung tingin ng tao sa kanya kasi every time na may balak si PBBM na kontrahin nga yung mga pinagagagawa ng China, ay parang lumalabas na si Senator Robin, kaya na ba natin? Ako'y tila ba natatapangan sa ating mahal na presidente? Gumaganon eh. Tapos kapag hindi naman pumapalag, you're a weak leader. Di ba? Ang gulo. Tuloy. Na mismong Pangulo ay alam na ito, kaya dumami ang mga Nako. illegal na pogo at incheck sa ating bansa. No one Yun. is above the law. Kung akala ni Duterte habang buhay, above the law siya, na nakakamatay siya ng tao, di siya makahabol. Well, ngayon, ito, andyan lahat ang ebidensya. At alam mo, mayroong connection pa sa drugs lahat sa mga yan. Ha? So you can see, lahat ng sinasabi niya, dumura siya sa langit, babaksak sa mukha niya ngayon. So pwede na siyang habulin ngayon. Citizen Duterte is not immune from prosecution. He must Nako. be punished, and the people would feel that they're the winners for it because finally, a big fish, like in Malaysia, sina Jeep nakulong. So it's very important na ang tao magising. Alam mo, malaking bagay yan kung mapoprosecute mo itong mga taong ito. Talagang kinrokis tayo ng Chinese syndicates na makapasok dito. Hindi ako magtataka na kasama ang gobyerno dyan because nung Yun, agree din ako doon na hindi may mga may mga balita naman na lumalabas na yung mga Chinese nga ay some kind dumadami dito noong panahon ng pandemya. Yung I think yung time ni President Duterte Ang isa sa patunay diyan ay yung 36 Chinese pinaghihinalaan silang spy na nakapasok sa Philippine Coast Guard mismo, like men. Coast Guard yan men ha. Tapos according sa balita is some kind siya. Ipinasok daw yun nung panahon ni Duterte dito. Mga volunteer lang daw yun pero parang inabsorb ata or something like that, diba? So, kaya dito marami nagagalit kay President Duterte kasi nga nung panahon niya, alam naman natin na friendly siya ng president ng China, especially China. Tinitingnan siya ng mga tao as pro-China. So, kayo guys, tanungin ko kayo. Do you think President Rodrigo Roa Duterte, former President Rodrigo Roa Duterte is pro-China or pro-Filipino? Comment down below. Tuloy. pumasok na si Duterte, kasama niya na si Michael Yang, doon nagkaroon ng pivot. At makita mo, isang araw nakita ko in interview si Justice Carpio, na kaklase ko rin, ang sabi niya, Duterte is an agent of China. Maraming kasalanan itong administrasyon na ito nakaraan. Grabe, ayon kay Carpio daw. Former President Duterte, he was an agent of China. Proven na ba yan? Proven na ba yan, men? Proven na ba yan? Tuloy. Pero huwag na tayo maghanap. Ito lang, huling-huli na sila dito sa pandemic. Buwelta naman ng mga Duterte, dapat tumahimik na lang itong si Gordon dahil laos na ito. At wag nang Nako. magngaw-ngaw dahil hindi na ito makakabalik sa politika. Sa kaugnay na Nako. balita, nagbigay ng puntos itong si Senador Gatchalian sa kanilang naging executive session tungkol dito kay Mayor Go na siya ay sangkot sa matinding sindikato. Ang napag-usapan namin doon
na pwede kong i-share. Dahil executive session to, hindi namin pwedeng ibigay yung detalye, pero pwede namin magbigay ng broad, yung pinakamalawak na summary. Unang-una, dahil ito lahat ng ehensya na may kinalaman sa enforcement, no? Nandoon ang intelligence agencies, nandoon yung enforcement tulad ng PNP, NBI, nandoon rin yung PAOK, of course, no? Siya kasi ang leader ngayon pagdating sa mga POGO raids at iba pang ahensya. So ang unang na pag-usapan at unang punto na matagal namin pinag-usapan doon ay itong POGO, ang galamay niya ay lumalalim na at lumalawak na. At Grabe, ano. Ganyan ka nakakatakot, men. Kaya talaga, as soon as possible, dapat madaliin yan at puksain na talaga. Kasi, sila talaga yung some kind ugat ng mga kalokohan or kabalbalan. Baka nga, di natin alam or baka nga, sila yung some kind mga nagkakalat ngayon as scammer dito sa buong Pilipinas, di ba? Like ako, men, every time talaga, halos araw-araw, meron ako natatanggap sa cellphone number ko ng mga na mga text scams like nanalo daw ako ng 750,000, yung GCash ko masuspended na daw, yung BDO account ko masususpended na daw, kailangan ko daw i-click yung link. Tapos ako nagtataka ako ba, wala naman akong BDO account, bakit i-close nila yung BDO account ko? Mga tanga lang, 'di ba? So kawawa yung mga mga walang alam or yung mga madali lang mauto natin ng mga Pilipino dito, 'di ba? Yung mga ganyan. I think or baka sila yung sila yung mga nasa likod niyan, yung mga scam na grabe. Up until now talaga halos araw-araw ako nakakatanggap ng mga text scams, men. maraming mga enforcement agencies, mga politiko, at itong nakakatakot, pati yung mga local crime syndicates natin, nakikipagtrabaho na sila sa mga local crime syndicates. So meron sila mga foreign to, no? Mga karamihan to, mga Chinese, mga sindikato to, at meron na silang connection ngayon sa mga local na sindikato. Ako kinakabahan ako at kinalabutan ako nung narinig ko ito dahil ibig sabihin, lumalalim na itong galamay ng POGO. Ito yung kinakatakot. Kaya nga if ever talaga na mahuli din yung mga otoridad natin na mga sumisip-sip dyan sa mga illegal na gawain ng mga banyaga, dapat pang itahin yan or ibulok talaga sa kulungan yung mga yan kasi isa yan sa nagiging salot ng Pilipinas or salot ng lipunan eh. Grabe, pati sariling bansa kinakana para sa pera, min. Di ba naman mga sira? Tuloy. Natin na lumaki at lumawak. Pangalawa, na itong si Alice Go, merong ebidensya na konektado siya sa POGO. Yan. At klaro yun. Hindi ko lang mabigay yung detalye, no? Dahil nga executive session to. At kaya kampante ang ating mga enforcement agencies na itong si Alice Go ay tawag ko nga enabler. Nung naging enabler siya ng POGO at pagpasok nitong POGO dito sa ating bansa. At 'Di ba? Enabler. Tapos ang sasabihin ng mga mga pro-China or mga ewan ko kung pinoprotektahan ba nila si Mayor Alice Go. Sinasabi nila na tigilan nyo na si Alice Go. Hindi nyo na pinupukusan yung POGO. Enabler nga siya, di ba? Or suspected nga siya as enabler ng POGO. Of course, siya yung kasi mayor din siya, min. Malaki din yung power na hinahawakan niya sa city. Di ba? My God. merong ebidensya ang ating mga enforcement agencies pagdating dyan. At sumasang-ayon rin ang ating mga enforcement agencies na patigilin na itong POGO. At rinekomenda namin sa national security agencies na irekomenda na sa presidente dahil ang presidente ang chairman ng National Security Council na ibad na ang POGO sa madaling panahon dahil nga pag lumalim na ang ugat nito, napakahirap na bunutin sa ating bansa. Dapat at lang. Ang NSC, yung kanilang representative na pumunta, sumasang-ayon rin na itong POGO na ito ay walang mabuting idinudulot sa ating bansa. So ito in summary, no? Ito yung tatlong napag-usapan namin sa executive session. Pinabandera ngayon ng mga POGO at PAGCOR. I think bago pa man aprubahan yung POGO, alam na nila na wala talagang magandang dyan may idudulot. Siguro nadala sa mga pera-pera, 'di ba? Hindi din natin alam kung ano talaga yung main reasons nila, pero maybe something like that. No, dahil PAGCOR ang regulator ng mga POGO ay yung kita na nakukuha ng PAGCOR dito sa mga POGO. Sinabi rin kahapon na kumikita ang PAGCOR pagdating sa mga POGO, pero yung kita isang ano lang yan isang larawan lang yun Pag titingnan mo yung buong larawan ng POGO, katakot-takot na krimen ang nangyayari sa mga POGO. 'Di ba? Sa Pagdating naman po dun kay suspended Mayor Alice Go, doon po ba sa mga information na nag-gather nyo yesterday, na-establish po ba yung kanyang connection doon sa nilid na POGO hub sa Banbantarlac? Again, without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga
criminal Nako. syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So meron siyang link dito sa mga organized crime. At in fact, meron ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Grabe ano. Yan yung lumalabas sa ebidensya, men. Pero up until now, wala pa rin. Maang-maangan or ewan ko, ang hirap niyang pigain kasi nga I think sobrang safe din ng mga sagutan ni Mayor Alice Go, ano. So up until now, ano pa rin talaga tayo ba nagwa-wonder tayo kung ano ba talaga yung totoo. Kasi yun nga, hindi niya naman naka-counter ng facts yung mga binabato sa kanya. Again, hindi ko na madidetalye, no? Pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. So mahirapan ba si Mayor Go sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at lilinisin niya yung kanyang pangalan ng diskaya? Mahirap. Karapatan niya yun, no? Na patunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Boom. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hongsheng, nakapangalan sa kanya. Pati yung kuryente. Building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So lahat ng Nako. dokumento nakaturo sa kanya. No? Tapos sasabihin nila, bitiwan nyo na si Alice Go. Punta kayo sa Pogo. Balik kayo sa Pogo. Winawala nyo yung ano. Nandyan na nga eh. Si Mayor Alice Go ngayon tinuturo ng ebidensya eh. At saka admitted naman din siya na siya yung may-ari ng lupa. Yun nga lang, the way siya duminay is parang ano na lang ba na halimbawa yung sa kuryente, di na niya napalitan or baka hindi napalitan. Tapos sa lupa naman, parang ano yun, binenta, mga sasakyan, binenta, something like that yung mga ano niya ba. Like, meron talaga siyang connection, men. Alam niyo yun. Pati yung fugitive niya, hindi niya alam, di ba? Yung Baofulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofulan, binuo yan para makapasok itong Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Ouch. Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Yan. Yung application na yun, siya ang nakapangalan doon. So, ibig sabihin, itong internet kasi, mag-apply ka para sa Pogo eh. Hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line, no. Ooh, 120k per month. Tapos ang ano niya baka hindi daw napalitan yung pangalan. Like grabe yun ha. Ikaw as a kumpanya min, aanuhin mo na lang ba na nakapangalan kay kay Victor Magtanggol. 'Di ba? So ano ka na lang, hindi nakakatamad namang palitan yung pangalan na yan. Siyempre, kung company mo yan, need mo talagang palitan yung pangalan na yan kasi masasabit ka sa audit niyan, 'di ba? Ano na lang ang iano nyo yun na, uy, ang mahal pala ng uy, okay lang yan. Okay lang yan. Wala naman, hindi naman nagmamatter yung pangalan. I think hindi ganun yun, di ba? Siyempre, ikaw as a company, kung nasa sayo na yung kumpanyang yan, papalitan mo talaga lahat ng mga nakapangalan dyan ng dating may-ari or dating di umano'y owner na parang hindi na sila yung owner, something like that. Kasi yun yung argument ni ni Mayor Alice Go na hindi daw napalitan. Like, men, bakit hindi papalitan, di ba? Tatanong Nila naman. lease line. Hindi ito yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa Pogo facility. So, ang punto ko doon, meron Bago din siyang to. active participation para mabuo yung Pogo. Hindi lang siya Diba? representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung Pogo. So, hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. So dahil na kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman yung abogado ni Mayor Guo para daw i-lift yung preventive suspension issued by the Office Nako. of the Ombudsman. Sa tingin nyo, hindi ito mapagbibigay? Delikado yan. Delikado na ma-lift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. No? Boom, grabe. Napunto ni Senator Winman. So, yun pala yung isa din sa 'di ba, sa purpose kung bakit siya sinuspinde. Suspindihin yan baka kapag kaibalik kasi natin sa pwesto yan, wala na, matakot na yung mga tao sa kanya, hindi na magsasalita yun, nagiging whistleblower na yun. The whistleblower siya. Pero something like that ba na at least yung tao hindi na natakot ba na hindi naman na siya yung mayor. Kasi syempre men, asan ka ba nakakita ng kumpanya, 'di ba? I mean, isipin mo na lang ha. Halimbawa may kumpanya ka, meron silang ginagawang illegal or whatsoever. Tapos syempre ikaw sobrang tagal mo na sa kumpanyang 'yan, like dependent ka na sa sahod mo sa kumpanyang 'yan. Ngayon, kapag may gagawing investigasyon diyan sa kumpanya mo,
of course, kahit alam mo na may mga mali, hindi ka kakanta kasi sobrang need mo ng trabaho mo eh. Like, hindi, sa panahon ngayon, especially like that na baka overage ka na, takot ka na mag-apply sa iba, baka hindi ka tanggapin. So, kaya yung iba, nagtitiis or natatakot talaga ng kumpanya. I think isa sa problema dyan ay yung ano eh, kasi meron akong kakilala dati, sobrang late lang ng sahod nila. Pero yun, gustuhin man nilang magreklamo sa DOLE, parang natatakot sila ba na ireklamo sa DOLE, baka sila din yung pagbuntunan ng kumpanya. Tanggalin pa sila sa kumpanya, di ba? Or ano ba? Wala na. Sila yung pag-initan. Di ba? Tapos mawawalan ka ng trabaho ngayon. Gaya nito, sobrang ano din talaga ng planned na yan ano na tinanggal nga siya muna sa ano position niya. Hanggang sa kapag mapatunayan, wala na. Suspended na talaga, like tanggal na talaga. Tama yun na hindi pa balikin muna kasi baka matakot nga naman yung mga ano niya. Gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita at yung nag-uutos sa kanila. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya importante na patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies. No? Senate, kasama na doon ng Senado, kasama na ibang mga ahensya. So you're hoping na hindi... I'm hoping, I'm very confident na hindi mag-grant yan. No? Nabasa ko yung order ng ombudsman at yung petition ng DILG at matibay yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi mag-grant. Pero having said that, gusto ko lang ipaliwanag na pag malif yung suspension na yan, may impluwensyahan yung mga taong nagtatrabaho doon. So importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya. Ngayon po ba, sir, may po kayo natakot magsalita? Yung mga... Natural tendency yan eh. Meron mga yan. employee sa City Hall or sa Municipal Hall, kung andyan si Mayor talaga mag-iingat sila magsalita. No? Sir, Tama, parang yun nga, sabi ko kanina, instinct na lang ba na ikaw, meron kang trabaho, may mga anak na umaasa sa'yo. Syempre, titiisin mo na lang. 'Di ba? Kahit alam mo na may mga mali na. Hindi din yun ganun kadali. Like, hindi ko din mabiblame yung mga empleyado dyan kung ayaw talaga nilang magsalita. Kasi yun nga, siguro, di din nila ma-face muna yung consequences, di ba? Tuloy. Sinabi ni Mayor Guo na handa siya magpa-DNA test only if her recognized birth mother, yung kanilang family na former helper ang magsasurface. Handa daw ho siya na magpa-DNA test. Okay rin yun. Bakit sa nanay niya, hindi nga natin alam kung nag-i-exist? So, kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap, na itong si Wen Yi, ang pinapakilala niya na biological mother niya. No? Marami akong nakausap na mga taga-Valenzuela at taga-labas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging halubilo nila. Na pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya. No? Yun ang narinig kong Info yun ha. Siyempre, senador yan men. Hindi naman siguro gagawa-gawa ng kwento yan. Tapos bakit sinabi ni Nancy Gamo sa ilang years niya, like 12 years ata yun, from 2012 pa siya, na never daw pinakilala as a mother. Tapos sabi niya pa doon na, hindi, grabe naman yun. Dapat ikaw kung anak ka, dapat proud ka sa nanay mo or kapag ka nanay ka, dapat proud ka sa anak mo. Like man, how sure naman si Miss Nancy Gamo na tama nga siya doon. Ewan, tama or may tama, ewan. information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Di Wendy, natin. magpa-DNA test sila ng transparent. Transparent, Yan. open, may witnesses para malaman natin. No? Pwede rin ako nagkamali. Baka nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo natama. No? At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. So yung nawawala nilang yung nanay niya. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wendy. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede Nako. sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang Boom. accountability. May pananagutan sila dito sa issue Boom. ito. Tama, meron sila, inamin naman nila, meron silang 24/7 na mga tao doon. Pero sila mismo, nung first hearing nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At O, diba? Ganyan kapangit yung mga government officials din natin minsan. Diba? Laglagan. My God. ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na violate nila kaya tayo umabot sa ganitong punto. Nako. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na sabi ko nga, si PSA. Mayor ko ay nasa gitna itong Pogo company na apply sa Bamban, itong Hongsheng. Yung pangalan niya, andun lahat sa mga dokumento. So, hindi natin Nako. pwedeng Lahat pa.
So ayun, again, so ayun mga kanoisy, that's from the news board. So supportahan nyo yan. Tapos original video link in the description box below. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe of course para tuloy-tuloy ang ligaya. Para updated din kayo no, sa mga update patungkol dito kay Mayor Alice. Grabe min. Gulat din ako doon pati pala yung ano min, yung kuryente min, yung PLDT, yung internet, 120,000 per month. Tapos, nakapangalan din sa kanya. Like, men, maisip mo talaga ba na, is it coincidence na pangalan mo pa rin yung nandun? Hindi daw napalitan. Like, are you serious? Paano mo maipapaliwanag yan? Ano ba yung kumpanya na may hawak niyan, tinamad na mag-change ng pangalan? Tapos ang tanong dito, bakit ikaw mismo yung some kind gumagalaw dyan? Or ikaw mismo yung nagpo-process? Grabe yun You're so generous na kapag ganun. 'Di ba? Kaya lalo talagang pagdududahan si Mayor Alice Gunyan. Tapos yun nga, kanina sabi ko sa inyo na bakit natin ililihis yung investigasyon kay Mayor Alice Go kung siya mismo yung tinuturo, 'di ba? Kasi yung pogong yan, hindi naman mag-i-exist siguro. Or siguro hindi yan magtatagal kung wala yung presensya ni Mayor Alice Go. Do you think ba? Kasi according nga dito kay Senator Win, di ba, na enabler siya. So kapag ka-enabler, it means na wala. Siya yung some kind, siguro, tawag dyan. Yeah, enabler. Nag-enable. Di ba? Mayor Go, walang kawala dito. Wala na talaga siyang kawala dyan, men. Sobrang daming sabit Tapos yun sa DNA, papayag lang daw siyang makipag-DNA kapag sa nanay niya mismo nakasambahay. Paano gagawin yun? Parang ano lang yan nung sinabi niya nung nakaraan na, Your Honor, iharap niyo po dito si Wang Ziyan. Wang Ziyan ba yun yung business partner niya? Tapos sabi ni Senator Win, paano naman ihaharap ang partner mo dito, fugitive yun. Of course, hindi yun pupunta dito. 'Di ba? Like, ang ibinibigay niya na posibleng makapagpalinis ng pangalan niya, malabong pumunta. Like, paano ba yun? Like, yung sa DNA naman, bakit yung nanay niya na kasambahay na di naman natin alam kung totoo nga yun? 'Di ba sabi nga dito ni Senator Win na ghost, wala nga siya sa PSA. Grabe, sobrang laki pala talaga ng usaping ito. Biruin nyo. Siya, yung PAGCOR mananagot. Pati yung PSA mananagot. Grabe, sobrang daming involved dito Pati mga kapulisan, yun, pinagsisibak, grabe. Tapos ito, mayor, sibak din. Grabe, ang laki pala ng operation na to, Daming involved Like, grabe. Sa pugo talaga nag-uugat. Grabe, nakakakilabot. So, ayun kayo. Anong masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, The News Board Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.